Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa panguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balita Pambansa. Ngayong umaga sa Balita Pambansa, ekonomiya ng Pilipinas lumago pa sa unang bahagi ng 2025. Pilipinas, pangalawa sa may pinakamabilis na ekonomiyang lumago sa Asia. Mas maraming negosyo umuunlad at mas maraming trabaho nabuksan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Overseas Filipino workers, hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumoto sa Hatol ng Bayan 2025. Malawakang unity rally na ikinasal ng alyansa para sa bagong Pilipinas sa Eastern Visayas naging matagumpay. Meeting de avanse ng koalisyon isasagawa mamaya sa Mandaluyong. Grupong Bayan nagsampa ng reklamo laban sa Prime Water. At mga kardinal nakapili na ng bagong Santo Papa. Patuloy ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Patunay dyan ang naitalang 5.4% na GDP growth sa unang bahagi pa lang ng taon ayon sa PSA. Kinlala rin ang Pilipinas bilang pangalawa sa may pinakamabilis na paglago sa Asia. Si Christian Bascones na PTV sa Balita Pambansa. Lumago ang ekonomiya ng Pilipinas sa unang bahagi ng 2025. Mas maraming negosyo ang umunlad, mas maraming trabaho ang nabuksan, at mas maraming Pilipino ang nagkaroon ng sapat na kita. Ang 5.4% na paglago ng Gross Domestic Product o GDP ay nangangahulugang mas aktibong ekonomiya, mas maraming produkto at serbisyo, at mas malawak na oportunidad para sa lahat. Pumangalawa ang Pilipinas sa pinakamabilis lumago sa Asia, kapantay ng China, at mas mabilis kaysa Indonesia at Malaysia. Tumibay ang ekonomiya dahil sa sigla ng turismo, pagtaas ng consumer o domestic spending, at tuloy-tuloy na infrastruktura mula sa Build Better More program. Domestic demand remained a key pillar of growth, expanding by 6.7%, up from 5.4% in the previous quarter. Easing food inflation supported household final consumption, which grew by 5.3%. Para sa karaniwang Pilipino, ang ganitong paglago ay nangangahulugang mas maraming trabaho, mas maayos na serbisyo, at mas tiyak na kinabukasan. Ang lahat ng ito ay bunga ng matatag at maingat na pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na gumagabay sa ekonomiya tungo sa mas mabilis at makataong pag-unlad. Malaking tulong para sa bawat pamilyang Pilipino ang pagbaba ng presyo ng mga bilihin tulad ng bigas, na resulta ng mga programa ng pamahalaan. Nung dati po, na 5,000 po yung namin, yung budget. Ngayon po nakalis kasi po medyo bumaba na po yung mga bilihin, gagaya na lang po ng bigas. Opo, mas malaki talaga yung katipiran kaysa noon. Lalo siguro kung mayroon pa dyan mababa sa 36. Dati kasi binibili ko 40. 45, yung pinakamababa noon, nakabili nga ako 60. Ngayon, malaki talaga naititipid ko sa bigas lang. Sa tuloy-tuloy na pagtutok ng administrasyon sa ekonomiya at serbisyo, asahan ng mga Pilipino na mas marami pang mga mamamayan ang makikinabang sa pag-angat ng bansa. Ang gusto talaga namin is to really carve a niche, no, dito sa AI landscape, no. But of course, there's still a lot that we need to do, pero we think that we're not really starting from scratch, no? Kasi marami na rin naman tayo in terms of the manpower. We just need to upskill pa rin yung sa AI natin. Mula sa PTV Manila, Christian Bascones, Balitang Pambansa. Nanatiling manageable ang utang ng gobyerno na nasa mahigit 16 trillion pesos sa pagtapos ng March 2025 ayon sa Bureau of the Treasury ng Pilipinas. Ayon sa BTR, 68.2% o 11 trilyong pisong kabuuang utang ay galing sa domestic debt, habang
31.8% o mahigit sa 5 trilyong piso ay mula sa external obligations. Dahil dito, nababawasan ang exposure ng bansa sa external risks habang sinasamantala ang malakas na domestic market. Sa kabila ng malaking utang na minana ng administrasyon mula sa pandemya, kitang BTR, lumalago ang ekonomiya ng mas mabilis kaysa sa utang na isang senyales na kaya pa itong bayaran. Naipagpapatuloy rin ang priority programs ng pamahalaan ng walang dagdag na buwis. Plano ng gobyernong pababain pa ang debt to GDP ratio sa 56.9% pagsapit ng 2028 mula sa 60.7% noong 2024. Dagdag ng BTR, nananatiling mataas ang kumpiyansa ng investors na makikita sa patuloy na demand para sa Philippine bonds. 2 araw matapos simula ng Papal Conclave, kahapon nasilayan na ng mga Katoliko ang bagong leader ng simbahang Katolika na tatawaging Pope Leo XIV. Para kilalanin kung sino nga ba si Pope Leo, narito ang balitang pambansa ni Gab Villegas ng PTV Manila. Matapos ang 3 beses na botohan, nakapaghalal na ang mga kardinal ng ika-267 pinuno na simbahang Katolika. Alas 12:07 na madaling araw, oras sa Pilipinas, nang lumabas ang puting usok mula sa chimney ng Sistine Chapel. Galak at saya ang naramdaman ng mga taong nag-aabang mula sa St. Peter's Square. Inanunsyo ni Cardinal Protodeacon Dominic Mamberti na si Cardinal Robert Francis Prevost ang pinili ng mga kardinal na maging susunod na Santo Papa. Leo XIV ang pinili niyang papal name. Sa kanyang unang Urbi et Orbi blessing, binasbasan niya ang mga nasa St. Peter's Square. Nagpasalamat rin ang bagong Santo Papa sa mga kardinal na nagluklok sa kanya, maging sa kanyang sinundan na si Pope Francis. Si Leo XIV ay isinilang noong ika-14 ng Setyembre taong 1951 sa Chicago, Illinois sa Estados Unidos. Siya ang unang Augustinian Pope at ikalawang Santo Papa na galing sa Amerikas. Siya ay anak ni Luis Marius Prevost at Mildred Martinez. Nagtapos siya sa kursong Philosophy at Mathematics noong 1977 sa Minor Seminary of the Augustinian Fathers at Villanova University sa Pennsylvania. Nang taon din yon ay pumasok siya sa seminaryo upang maging bahagi ng Augustinian Order. 1982 naman nang siya ay ordinahan bilang pari sa Augustinian College of St. Monica sa Roma. Pagkatapos noon ay ginugol ni Prevost ang mahabang panahon para maging misyonero sa Peru bago siya mahalal bilang pinuno ng mga Agustino. Taong 2014 nang siya ay italaga ni Pope Francis bilang Apostolic Administrator ng Diocese of Chiclayo sa Peru at kalaunay itinalaga bilang obispo noong 2015. 2019 naman ang italaga siya ni Pope Francis bilang miyembro ng Congregation for the Clergy at miyembro ng Congregation of Bishops noong 2020. 2023 naman nang siya ay italaga bilang Prefect ng Dicastery for Bishops at Pangulo ng Pontifical Commission for Latin America si Prevost, kung saan siya ay inakyat bilang Arsobispo. Enero naman ng nakaraang taon nang italaga siya bilang Kardinal ni Pope Francis. Mula sa People's Television Network, Gabo Milde Villegas para sa Balitang Pambansa. Bago pa man maging Santo Papa, ilang beses nang nagpabalik-balik sa Pilipinas si Noy Reverend Father Robert Francis Prevost at ngayon ay Pope Leo XIV. Noong 2004, dumalaw siya sa Cebu bilang Prior General ng Pinasbastiñan ng Talisay City. Muli rin siya bumisita noong 2010 sa San Agustin Church sa Intramuros kung saan siya nagmisa para sa Order of St. Augustine. Si Pope Leo na ngayon ang ika-267 Santo Papa ng Simbahang Katolika at kauna-unahang Pope mula Amerika. Samantala, nagpahayag na ng pagbati si US President Donald Trump sa kanyang kababayang Santo Papa. Ayon kay Trump, malaking karangalan umano ito para sa kanilang bansa. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga overseas Filipino workers na bumoto ngayong midterm elections. Ayon sa Pangulo, mas pinadali na ang proseso ng pagboto kaya't samantalahin ng online voting. Si Kenneth Pasyente ng PTV Manila sa Balitang Pambansa.
16 na taon nang nagtatrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong si Sisti. Pero kahit wala sa bansa tuwing sasapit ang hatol ng bayan, sinisigurado niya na makaboboto pa rin siya sa pamamagitan ng overseas voting. Katunayan, nakaboto na siya noong April 17. Sa una, medyo mahirap makapasok sa online voting. Mas gusto ko pa rin yung dati na doon sa bayanihan bumoto. Mas madali para sa mga OFW. Isa lamang si Sisti sa milyon-milyong mga OFW na naitataong wala sa Pilipinas tuwing botohan. Kaya mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang nangumbinsi sa kanila na bumoto ngayong midterm elections. Sa mensahe ng Pangulo, binigyang diin niya na nagpapatuloy ang overseas voting kaya marapat lamang na kunin na ang pagkakataong ito. Gate niya na ito ang panahong nagpapakita na nasa publiko ang kapangyarihan para sa mas magandang kinabukasan ng Pilipinas. Nakaboto na ba kayo? Tuloy-tuloy po ang overseas voting para sa halalan 2025. Ito po ang inyong pagkakataon na makilahok sa kinabukasan ng ating bayan. Hindi na rin anya kailangan pang mag-alala ng mga OFW dahil sa mas pinadaling proseso ng overseas voting. Ngayon, mas madali na ang pagboto. Kahit nasaan kayo sa mundo, hindi na kailangan pumila o bumiyahe. Sa pamamagitan ng online voting, may papahayag ninyo ang inyong boses na mabilis, ligtas at maayos. Binigyang diin ng punong ehekutibo na paraan ng pagboto para mas maiparating ng mga Pilipino ang kanilang boses kahit sila ay nasa ibang bansa. Gamitin natin ang karapatang ito. Piliin natin ang kandidatong may malasakit, kakayahan at may panindigan. Sa tamang pagpili, sama-sama natin bubuuhin ang bagong Pilipinas. Opisyal na nagsimula ang overseas voting noong April 13. Tatagal ito hanggang alas 7 ng gabi sa Mayo 12, kasabay ng pagtatapos ng botohan sa Pilipinas. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Inaantabayanan ang campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Tacloban City. Si Mela Lesmoras na PTV sa Balitang Pambansa. Matapos ang 16 na major campaign rallies, kasado na ang meeting de avance ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ngayong araw sa Mandaluyong City na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Alyansa Campaign Manager Toby Chanco, ito na ang huling malakihang kampanya ng kanilang mga pambato. Hindi naman nawawala ang layunin nilang tutukan ang interes ng bansa. Bago yan, isang malawakang unity rally rin ang inilatag ng Eastern Visayas para sa Alyansa slate sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez at Tingog Party List sa Tacloban City. Of course, syempre naman, sinabi ko naman, nandito tayo at andito yung mga ibang mga senatorials at mga representante nila. At alam mo naman, si Presidente, hindi lang Ilocano, kalahati yan, Waray. Kaya syempre, magpapasalamat talaga siya pag na-deliver natin yung talagang karuyag na straight natin yung alyansa. I think it's not just a show of force. It's our way of expressing our support for the President. A very strong to support for someone we consider our own. Personal na nakilahok dito sina Alyansa candidates Benhur Abalos, Francis Tolentino at Erwin Tulfo. Thank you very much po sa tiwala. Maraming salamat. I always feel at home in this place. Bukod sa tingog, nakilahok din sa pagtitipon ang 4-piece party list. Gayon din ang ACT-CIS party list na ibinidang umabot na sa higit 1.4 billion pesos ang halaga ng naihatid nilang social services sa bansa nito lang nakalipas na taon. Para po sa amin, parang sports lang naman, okay lang din naman sa amin kahit kung meron din kaming rally, pumunta sila and welcome po sila. Mula sa PTV, Mela Lesmoras para sa Balitang Pambansa. Handa na ang Commission on Elections, COMELEC, sa Hatol ng Bayan 2025 sa Lunes, Mayo 12. Ayon sa poll body, halos 100% ng tapos ang final testing and sealing ng mga automated counting machines o ACMs. Si Luis Erispe na PTV Manila sa Balitang Pambansa. Halos patapos na ang Commission on Elections sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan 2025. Katunayan, ang mga automated counting machines, 99% na umanong tapos sa final testing and sealing. Ibig sabihin, unti-unti nang napaplansya ang lahat ng gagamitin sa eleksyon. Kuya, 99% na po ang lahat ng nakapag-final testing and sealing sa buong Pilipinas sa 94,000
na presinto meron po tayo. Tiniyak din ng COMELEC, walang magiging aberya kahit sa mga linya ng kuryente sa halalan. Nakipag-usap na sila sa Department of Energy at siniguro na sa komisyon walang brownout sa buong bansa sa eleksyon. Kung meron man, may mga baterya umano ang ACMs. At ginagarantiya sa atin ng Department of Energy, walang parte ng ating bansa ang mawawala ng kuryente sa araw ng eleksyon. May mga kaunting inaayos na lang naman ng COMELEC tulad ng pag-atras ng 30 electoral boards mula sa BARM at Cotabato dahil may sakit umano o kaya ay kamag-anak ng mga kandidato. Pero sasaluhin na ito ng mga tauhan ng Philippine National Police. Cotabato, 10 at ibang parte ng Bangsamoro, 20 sapagkat related sila o kung hindi man may karamdaman kaya hindi sila makakapaglingkod. At dahil dito, pumasok na po yung plan B natin which is gumagamit at gagamit tayo ng mga PNP personnel na pamalit doon sa mga electoral board members na hindi po makapag-serve. May paalala naman ng COMELEC sa mga kandidato ngayong 4 na araw na lang bago ang botohan. Hanggang May 10 o sa Sabado na lang ang kampanyahan at sa May 11, simula na rin ang liquor ban. Sana din sa pagboto ng mga kandidato, huwag nang mag-ikot sa mga eskwelahan. Kung maaari, diretso na sa labas ng voting centers. Bawal din ang pamamahagi ng sample ballots sa eskwelahan dahil posibleng pasok yan sa vote buying. Samantala, ngayong araw, may isang kandidato naman ang diniskwalipika ng COMELEC 2nd Division ay ito ay si Christian Ian Sia dahil sa discriminatory remarks nito noong kampanya. Maaari pa namang umapela si Sia pero ang party list organization na Pilipinas Babangon Muli o PBBM Party List, COMELEC unbanked na ang nagkansila ng kanilang accreditation. Sakaling magkaroon ng boto sa eleksyon, ituturing na itong stray votes. May 450 pa namang kaso ng vote buying at 26 na kaso ng Task Force SAFE ang nakatakdang resolbahin ng COMELEC. Mula sa PTV, Luisa Erispe para sa Balitang Pambansa. Isa sa mga tinalakay sa information drive na pinangunahan ng Philippine Information Agency sa Bicol ay ang pagkilala kung ano ang isang fake news. Magsisilbi itong tulong para makapili ng tamang kandidato mga kabataan para sa darating na Hatol ng Bayan 2025. Si Raisa Lucido ng PIA Albay para sa Balitang Pambansa. Pinangunahan ng Philippine Information Agency ang Media Information Literacy Session sa lalawigan ng Albay na layuning mahikayat ang mga kabataang botante na maging matalino at mapanuri sa pagpili ng mga kandidato para sa 2025 local and national elections. Tandaan, informed youth are empowered youth. So, kailangan alam natin na hopefully by this time, after you go out, ito, hindi na lang kayo basta-basta maniniwala at mag-share ng information. Because with the right information, young people can spot fake news, SPOT, and political manipulation. Tampok sa learning session ang practical strategy sa pag-evaluate ng online content at pagkilala sa fake news. Kabilang dito ang spot technique, source, purpose, ownership, time upang matulungan ang mga kabataan sa pagsuri ng impormasyon sa social media. Ang pinaka-nagtatak sa akin is yung information pollution. Aside from different term and bagong term siya sa akin, na-realize ko rin or nalaman ko na meron palang 3 forms of fake news. And it is, they are the disinformation, misinformation, and malinformation. Paalala naman ni Dr. Rosemary Frias, Bicol University Master of Public Administration Professor, sa mga kabataan na huwag sayangin ang kanilang boto ngayong halalan. Sa lahat po ng ating mga kabataan, mga Filipino youth, huwag po natin sayangin ang ating boto ngayong halalan. Comes May 12, 2025, let us go out, go to our respective precinct, and then let us vote. Katuwang ng PIA Albay sa pagsagawa ng nasabing Voters Education Forum, ang Bicol University Graduate School Master of Public Administration Class at Sangguniang Kabataan Federation ng Santo Domingo. Mula sa PIA Albay, Raisa Lucido, nag-uulat para sa Balitang Pambansa. Suspendido muna ang lahat ng maintenance activities ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Bahagi yan ng contingency plan o paghahanda ng COMELEC para sa nalapit na Hatol ng Bayan 2025 sa Lunes, Mayo 12.
Nagsimula ang suspension ng maintenance activities itong May 5 at tatagal hanggang May 16. Suspendido rin ang mga construction at non-critical maintenance sa nasa loob ng 300 meters mula sa substations at transmission lines. Dagdag pa ng NGCP, nilinis na ang lahat ng obstruction sa mga transmission lines, gaya ng vegetation maliban lang sa South Luzon dahil patuloy pa ang negosasyon sa may-ari ng lupa. Base sa power outlook ng NGCP, sapat ang supply ng kuryente para sa eleksyon. Adjusted na rin ang maintenance schedule sa mga power plant para masigurong available ang power supply sa Lunes. Makakabili na rin ng 20 pesos na kada kilo ng bigas ang mga overseas Filipino worker. Ayon sa Department of Migrant Workers, bukod dyan ay nakikipagtulungan din sila sa Agriculture Department para sa comprehensive support at technical assistance sa mga OFW agripreneurs. Si Ben Manalo ng PTV sa Balitang Pambansa. Sisimulan na ng Department of Migrant Workers ang pagbibenta ng 20 pesos ng kada kilo ng bigas sa mga overseas Filipino worker at sa kanilang pamilya. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ito ay isang paraan ng Marcos Jr. Administration sa pagkilala sa natatanging kontribusyon ng mga tinaguriang bayani sa makabagong panahon, ang ating magigiting na OFW. Nakipagtulungan ang Migrant Workers Department sa Department of Agriculture para maisakatuparan ito. Mabibili ito sa kadiwa ng Pangulo sa DMW Central Office sa Mandaluyong City. Bukod sa pagbibenta ng 20 pesos ng kada kilo ng bigas, nagkaroon din ng kolaborasyon ng DMW sa Agriculture Department sa paghahatid ng comprehensive support at technical assistance sa mga tinatawag na OFW agripreneurs. Ito ay bahagi ng Entrepreneurship Development Initiative ng ahensya sa ilalim yan ng National Reintegration Program. Ipinunto rin ni Secretary Kakdak ang kahalagahan ng sektor ng agrikultura para sa mga OFW na nais magtayo ng sarili nilang negosyo. Malaking bagay din aniya ang pagtutulungan ng DMW at DA sa pagsusulong ng agribusiness sa pagkamita ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat OFW at ng kanilang pamilya. Samantala, ikinalugod naman ng Department of Migrant Workers ang pagkakaalis ng Pilipinas sa Financial Action Task Force Grey List. Makatutulong nila ito na mapababa ang remittances fees ng mga OFW at masiguro na ligtas ang anumang financial transactions sa pamamagitan ng whole of government approach. Mula sa PTV Manila, Bien Manalo, Balitang Pambansa. Iniakyat sa Malacanang ang reklamo ng ilan nating mga kababayan kaugnay sa manoy hindi maayos na serbisyo sa tubig ng Prime Water. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinamamadali na sa local water districts ang investigasyon. Si Bel Custodio na PTV Manila sa Balitang Pambansa. Dahil sa madalas sa water interruption ng Prime Water, tinatyaga na lang ng mga residente na San Jose del Monte ang sumalok ng tubig sa balon. Matagal. Kung mawawala ng tubig dito, halos araw-araw. Walang tubig. Nagkakaroon lang dito sa gabi. Kaya umaasa kami dito sa aming balon. Paano kung maraming nag-iigib? Hindi ka makasingit. Hindi wala kang tubig. Dahil dito nag-aagawan ng tubig eh. Hindi yung sabihin mo na magantay ka kasi masalok pa ako. Hindi, nag-aagawan yan. Kanya-kanyang tabo yan. Ito ang balo na pinipilahan pa ng ilang mga residente ng San Jose del Monte para lang makakuha ng supply ng tubig. Minsan po sa isang linggo, 2 beses lang kami may tubig eh. Madaling araw pa. Madaling araw pa po, napupuyat pa po kami sa ipon. May ilang pagkakataon na madumi umano ang tubig na inilalabas ng Prime Water, kaya wala rin kasiguraduhan kung ligtas ba ang tubig na sinasalok sa balon. Nung nakaraan, ang apo ko sumakit ang tiyan. Tapos yung isa ko rin apo sumakit din ang tiyan, nagsusuka. Nung isang araw, yung anak ko naman uli, 2 araw din nakapasok. Isa lang ang San Jose del Monte sa halos 70 joint venture ng local water districts at Prime Water Infrastructure Corporation na pagmamay-ari ng mga Villar. Nagpasa na ng reklamo sa Malacanang ilang apektado ng palpak umanong serbisyo ng tubig ng Prime Water. Hiling nila na ikansela na ang joint venture agreement.
Pinapatutukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang investigasyon. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang mga Villar, pero batay sa huling statement na inilabas ng Prime Water noong nakaraang linggo, handa naman silang makipagdialogo sa Local Water Utilities Administration o LUA para sa investigasyon. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Nakalatag na ang contingency plans ng Embahada ng Pilipinas sa India matapos ang pag-atake ng India sa Pakistan. Mga Pilipino na nangangailangan ng tulong, tiniyak na mabibigyan ng tulong si Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Mas pinaigting ang pagmamatsyag ngayon ng Embahada ng Pilipinas sa India upang matiyak ang mabuting kalagayan ng mga Pilipino sa naturang bansa. Kasunod ito ng Operation Sindoor kung saan inilunsad ng India ang military strikes laban sa Pakistan para sirain ang mga pinaniniwalaang terrorist infrastructure. Sa panayam sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to India Josel Ignacio na handa at tutok ang Embahada sa anumang kaganapan. Meron po tayong mga contingency plans na nasa sa lugar at yan po ay aming parang nire-revisit kasama yung ating defense attaché dito upang nakahanda po tayo kung sakali man na kailangan i-trigger. Bagamat nagpapatuloy ang palitan ng putok o artillery fires, sa ngayon limitado lamang ito sa border ng India at Pakistan kung kaya't wala pang malawakang pagkilos kaugnay ng repatriation. Pagtitiyak ni Ambassador Ignacio, aktibo ang kanilang komunikasyon at handang tumugon sa mga Pilipino na nangangailangan ng tulong. Mabilis naman po kaming tumugon. Ang ating pong mga phone numbers at emergency numbers, nakalathala po yan sa ating website. Aktibo po ang ating mga social media handles. At yan po, tinitiyak ko po, miski sa aking level, na bawat isa pong yan ay tinutugon o ina-acknowledge na po. Sa datos ng pamahalaan ng India, tinataya ang 1,400 mga Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa naturang bansa. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Bea Gaza de Guzman para sa Balitang Pambansa. Department of Agriculture pinaigting pa ang anti-agri economic sabotage campaign sa Region 2. May Balitang Pambansa si Ben Moises Ebrio ng PIA Nueva Vizcaya. Pinaigting ng Department of Agriculture ang kampanya laban sa Agricultural Economic Sabotage o Republic Act No. 12022 sa Lambak ng Cagayan upang magabayan ang mga mamimili ng mga agricultural products sa kanilang tamang presyo at kalidad. Ayon kay DA Regional Director Rosemary Aquino, isinusulong nila ang mga serye ng Daily Price Index Orientations sa kanilang mga kawani, local government unit representatives at mga katuwang na mga ahensya sa buong Region 2. Ayon pa kay Aquino, ang DPI ay isang paraan upang mabantayan ang tamang pang-araw-araw na presyong ipinapataw sa mga agricultural at fishery products sa Lambak ng Cagayan. Dagdag pa ni Aquino na kailangan ng pagsama-sama ng mga kawani ng DA at mga katuwang na ahensya ng pamahalaan upang mabantayan at matiyak ang tamang presyo ng mga agricultural at fishery products at maipalam ito sa mga mamimili. Layunin din ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ang pagbuo ng Anti-Economic Sabotage County and Enforcement Group upang mapaigting at maipatupad ang sabing batas at kampanya. Mula sa Nueva Vizcaya, Ben Moises Ebrio, Balitang Pambansa. Naka-heightened alert na ang lahat ng 44 na paliparan sa buong bansa na nasa pangasiwa ng Civil Aviation Authority of the Philippines dahil sa inasahang dagsa ng mga pasahero ngayong papalapit na ang eleksyon. Ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inanunsyo ng CAAP kahapon na mas pinaigting pa nila ang kanilang operasyon mula May 9 hanggang May 13. Maglalatag din umano sila ng mga help desk sa bawat paliparan sa buong bansa. Samantala, pinayuhan naman ng CAAP ang mga pasahero na dumating ng maaga bago ang kanilang scheduled flight. Laging sumabaybay sa anumang magiging anunsyo ng paliparan at sumunod sa safety protocols para sa mas mabilis at iwas aberyang biyahe. Hindi na problema ng mga turista ang pagbabayad ng cash sa pinakamalayong tourist destination sa bansa sa tulong ng mobile automated teller machine. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Rod Lagusad ng PTV Manila.
Inaasahan na malaki ang maitutulong sa mga maliliit na negosyo, mga tourism worker kasama na mga turista sa pagkakaroon ng mobile ATM na hatid ng isang bangko sa pinakamalalayong mga tourist destination sa bansa. Ito ay dahil hindi na mahihirapan ng mga turista na magbayad ng cash dahil may paraan na para makapag-withdraw kahit na malayo sa bangko. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, mas dadami pa ang oportunidad para kumita. Mas dadami pa yung mga oportunidad ng ating mga kababayan na tumanggap ng mga transactions that are cash-based. Dahil sa ATM Go, sa pamamagitan ng mga ATM kapitbahay, ay it's easier for our tourists to gain access to cash to pay for the services. Dahil dito makakatipid ng oras lalo't hindi na kailangang bumiyahe pa ng malayo para pumunta sa bangko. Bukod dito, nakikita ng DOT na mas tataas ang tourism transactions at maging sa serbisyo sa tourist destinations sa bansa. The overall thrust of our president is really to put the people first, to put convenience at the forefront of the entire tourism experience. This will address the gaps that we currently see, especially in underserved destinations where banking services are not readily available. Plano na mailunsad ang programa sa Hunyo kung saan ito ang tinuturing na unang manual cash disbursement sa Southeast Asia. Kinakailangan lang na iswipe, itap o ipasok ng turista ang kanyang card para makapag-cash out ng pera na siyang ibibigay ng nakatalagang bank agent sa partikular na lugar kung saan sa kasalukuyan ay nasa 10,000 na ang bilang nito. Magagamit ito ng mga foreign tourists lalo't pwede ito sa mga international cards kung saan makikita din ang foreign exchange at diretsyo ng Philippine peso ang mawi-withdraw ng mga ito. At pagdating sa seguridad, as a BSP regulated entity, we're very much into cyber security, no? Making sure that we are multiple steps ahead of fraudsters, making sure that we put so much premium on financial education, having to educate our customers. Anya ito'y para maprotekta ng publiko na hindi mabudol o maloko ng mga masasamang loob. Ang gamit na terminal, internet load at maging Starlink para sa mga lugar na mahina ang signal ay mula sa naturang bangko. The good thing with our regulator, the Bangko Sentral ng Pilipinas, they have been very proactive when it comes to providing cybersecurity regulations, no, making sure that all BSFIs, no, or BSP supervised financial institutions are very much compliant with all the regulations. Sa pamamagitan nito, wala nang issue gaya ng kinain ng card o hindi makapag-dispense ng cash. At tulad ng ATM ay may printed na resibo rin sa naging transaksyon na pwede ring maipadala sa SMS o email. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad, Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali. Kasama ang buong pwersa ng Presidential Communications Office mula sa PTV. Ako si Patrick De Jesus. Ito ang nagkakaisang pwersa ng pagbabalita. Ito ang Balita Pambansa.